Huwag din yung paniniwalaan yung tungkol sa eclipse na masama yun, bawal ang lumabas. Hindi po totoo yun. Just FYI lang, huwag po kayong matakot. Hindi naman kayo mabubuisit ng isang taon. Wala pong mangyayaring ganun. Although, kailangan itong month ng April na mag-iingat po tayong lahat. Alam niyo hindi po maganda yung month of April. Number 1, yung solar eclipse. May solar eclipse. Yung lunar eclipse ngayong 28, I think. March 28. Magkaiba po yung lunar sa solar. Okay? Ngayong Abril, mag-iingat po ang lahat. Kasi hindi masyadong maganda ang panahon ngayong Abril. Napanaginipan mo yung past life mo, kumpleto mong nakita yung isa sa tragedy sa past life ko, isulat mo para huwag mong makalimutan so that you can learn from it. I dream about green aura. That's why I like green colors. Pag green, healing color. Alam mo kung hindi maganda yung panaginip, siguro kailangan mong manalangin ng taimtim na taimtim at sabihan mo rin yung pamilya mo na magdasal. Kasi warning yan babala. Pinapaalam sa inyo na maaring may hindi magandang mangyayari. May nagmamahal sa inyo na tagalangit malamang o yung guides ninyo. So, kailangan magdasal. Lahat po ng nalalaman ko at isinishare ko sa inyo, personal kong experience. Ako mismo ang nakakakausap, ako mismo ang nakakakita, at alam ko po ito mula bata pa ako dahil ipinanganak akong ganito. Kaya palagi kong sinasabi, magdasal. Ako ayaw ko pong nai-influence ng iba. Kaya hindi siguro, yun po siguro ang isa sa main reason kung bakit hindi ako nanonood ng iba. Kasi ayaw kong sabihin nila na manggagaya-gaya. Di baling gayahin ako hindi po ako manggagaya. Wala po namang problema sa akin kung gusto nilang gamitin yung mga nalalaman ko. Wag lang sa masamang paraan. Nanaginip po ako kay Papa Jesus na meron siyang binigay na 2 libro sa akin, luma at bago. It's very nice. Gandang dream noon. Magdasal ka ng matindi, tapos tanungin mo, Papa Jesus, ano po ba ibig sabihin nun? Para malaman ko kung anong dapat kong gawin, kung anong gusto mong gawin ko dun sa 2 libro. Palagi niyo pong gagawin yan. Pag meron kayong hindi naiintindihan tungkol sa panaginip ninyo, the best thing for you to do is to pray, regardless of what religion you have. Basta you pray with all your heart and soul. Tapos hilingin ninyo, tulungan niyo po ako. Kasi pag the universe is not deaf, lahat ng tumutulong sa atin dito sa mundong ito ay hindi bingi. Kaya alam nila pag puro kapalpakan ang ginagawa natin. Kaya nagbabayad tayo. Kaya maraming kalamidad. Kasi ang dami na kasing tarantado dito sa mundo na walang modo, walang galang, hindi minamahal ang kalikasan. Yun po yun. May nagtanong kung automatic daw ba na magbubukas ang third eye niya kung mag-enroll ng astral traveling. Depende ho yan sa relasyon ninyo sa langit kung ibibigay sa inyo. Ako ay magtuturo lang at mag-guide sa inyo. Normally, pag nakarating kayo dito, ibig sabihin po, pag naging estudyante ko kayo, ibig sabihin yung spirit guide ninyo, dinala kayo sa akin para maturuan kayo. Ngayon, yung third eye po, hindi lahat malaki ang bukas. Merong maliliit. Pag na-practice po at alam na ninyo yung astral traveling, at gustong ibigay sa inyo, of course, magagamit na ninyo at magbubukas talaga. Of course, may kaakibat na responsibility ang nakabukas ng third eye. Always, kaya yung lahat ng estudyante ko, tinuturuan ko ng good manners and right conduct. Uulitin ko po yung tungkol sa, kasi uminom ako ng water. Dahil masyado na advanced ang technology natin, don't forget to drink more water. Dagdagan niyo po yung water na iniinom ninyo because ang technology ay nakakahigop ng water, ng fluid ng ating katawan. Ang hirap magpaliwanag ko minsan alam nyo, kaya ako nahihirapan kasi alam ko at the back of my head pero hindi ko alam sabihin ng tama. Okay.
Lahat tayo, lahat ng nilalang is made of water. 70% or 80% of our body is made of water. Ngayon, dahil sa advancement ng technology, may mga tower, may cellphone, may computer, lahat po yan nag-i-emit ng EMF, nag-i-emit ng negative energy, which is not good for our body. Nadidehydrate ang organs natin. So you have to drink more water. Hindi dahil may problema ka sa kidney, hindi. Kailangan lang pong palagi ninyong dadagdagan ng water sa katawan ninyo para iwas sa sakit at saka iwas sa confusion. Lalo na dun sa mga hindi naniniwala sa panalangin. Ulitin ko po sa inyo ulit. Pag nagdadasal kayo, nagbabago po yung energy field ninyo. Nagbabago. Kalimutan nyo na yung aura, yung energy field. Lahat po, everything is made of energy. Everything. May frequency po lahat, parang radyo. Kung ayaw ninyong mas static, magdasal kayo. Wala namang mawawala kung magdadasal kayo eh. Alam niyo ba, pag nag-iisip kayo ng masama sa kapwa ninyo, nagkakaroon ng butas na malalaki, yung area ng ulo ninyo at saka yung sa may internal organs. Pagkatapos na absorb ninyo yung inisip ninyong masama sa kapwa, yung mga bagay na hindi nakikita, naririnig at nakakausap ng normal na tao. Pinanganak akong ganito pero hindi ako nagsasalita dahil hindi pa panahon. Kahit nga ngayon, yung iba ayaw pa rin maniwala. Walang problema sa akin yung ayaw maniwala kasi yung sinishare ko sa inyo, walang kinalaman sa mga bagay na gusto ko kayong paniwalain. Nasa sa inyo po yun. Hindi po ako namimilit. Sinishare ko lang para makatulong sa gustong maituwid at magkaroon ng mataas na antas ng kaluluwa. Kasi ito po yung panahon na yon. Ito ang panahon na yun. Kahit saan ninyong tingnan. Magpunta ka sa YouTube, magpunta ka sa TikTok, magpunta ka sa... Ang dami na pong nagsasalita at nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita na ordinarily before. So, kung hindi kayo naniniwala, kayo ho ay behind. Pero nasa sa inyo naman yon. Nulahong mamimilit sa kahit na sino. Ano pong dasal ang effective? Gene, depende yon kung ano yung religion mo. Kung anong ang feeling mo na pag sinasabi mo ay nararamdaman mo sa puso mo, yun. Kung Catholic ka, the best pa rin ang rosary. Basta make sure pag nagro-rosary po kayo, isama ninyo yung litany. Kasi kulang po yung rosary pag wala yung litany. Yung litany yung sinasagot ng have mercy on us, pray for us, yun po yun. Just you. Sikreto ng Miss Universe. Okay, teka muna, sandali lang. Balikan ko nga muna ito, si Just You. Ang dami sa akin humihiling ng mga bagay na katulad niyan. Sikreto ng Miss Universe. Alam niyo po, ako, napaka-importante sa akin ng bagay na nagagawa ko. Hindi ko po yan ginagamit para lang magchika, para lang magchismis o magmarites. Para sa akin, hindi po mahalaga yung chismis tungkol sa Miss Universe. Hindi po mahalaga sa akin kung anong sekreto ng China or ng America for that matter. Hindi po. Ang akin po, ang importante, gusto kong matulungan ang bawat tao na maging mahinahon, mapagmahal, huwag maging mapang-away. Kasi yun ang makakatulong sa atin para mabago ang enerhiya ng buong Pilipinas o ng buong mundo.